Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Noon po ay nangungupahan ako sa isang baryo na nasa kabisera ng aming probinsya. Sa mga panahon kasi na ito, ay nagtatrabaho ako sa isang pabrika. Kaya para makatipid, mas minabuti kong mangupahan. Maliban dito ay talagang malayo ang probinsya mula sa kabisera. Mga 4 na oras din ang biyahe. Ako yung taong walang gulo. Ayaw ko na merong inaapakan. Lumaki man ako sa probinsya, pero alam ko kung saan ako lulugar. Alam ko kung paano makitungo sa mga tao. At higit sa lahat, pinalaki ako ng maayos ng aking mga magulang. Kaya hindi ko akalain na merong magtatanim ng galit sa akin. Nagsimula ang lahat ng ito nung mag-iisang taon na ako sa trabaho. Halos lahat ng mga kasamaan ko ay talagang naging malapit sa akin. Kabilang na yung boss ko. Makwela kasi akong tao at magaling makisama. Alam ko kung paano sila patawanin, kaya naging malapit sila sa akin. Isang gabi, habang kami nagiinuman sa bahay ng isa naming katrabaho na tawagin nating Lando, ay biglang sumama ang aking pakiramdam. Nasusuka ako at nahihilo. Hindi pa naman ganun karaming nainom kong alak. Siguro, mga 4 na baso pa lang. At sanay na rin naman ako sa inuman. Alam ko sa sarili ko na hinding-hindi ako malalasing sa 4 na baso. Kaya talagang nagtataka ako. Nararamdaman ko rin na merong mali. Kaya sabi ko kay Lando ay magpapahinga muna ako sa labas ng bahay. At agad naman niyang ikinabit ang isang duyan. Lando, pasensya ka na ha. Hindi ko na kasi kaya. Sabi ko. Sige tol, ako nang bahala. Pagod lang yan siguro. Magpahinga ka muna. Sagot naman niya at agad naman akong tumango. Maya-maya lang tumayo ako at sumuka sa likod ng bahay. Pagkatapos nito ay medyo gumaan ang aking pakiramdam. Kaya sabi ko, pwede na siguro akong bumalik sa inuman. Kaya pumasok ako sa loob ng bahay. Hindi ko pala nasabi, bali 4 po kami ang nagiinuman sa mga sandaling ito. Lahat kami magkakatrabaho. Bali ako, si Lando at ang 2 pa naming kasama. Natawagin na lang natin sa mga pangalang Raul at Berto. Siguro sa mga panahong ito, mga 5 buwan pa lang silang nagtatrabaho sa pabrika. Matapos ang aming inuman, ay agad naman kaming umuwi. Mula doon kina Lando, ay kinakailangan ko pang sumakay ng jeep. At medyo natagalan ako sa sakayan sapagkat gabi na. Sa kalagitnaan ng aking paghihintay ay nakita ko si Berto na naglalakad sa kabilang bahagi ng kalsada. Kaya tinawag ko po ito. Berto! Pasigaw na sabi ko at agad naman siyang napalingon. Hindi nagtagal ay tumawid po ito at nagsabi na mukhang walang dada ang jeep papunta sa kanilang bayan. Kaya mahihirapan itong makauwi sa baryo na kung saan siya nangungupahan. Kasi pagdating daw niya sa bayan na iyon, ay kinakailangan pa niyang sumakay ng tricycle. Talagang mahihirapan daw ito sapagkat gabi na. Kaya bilang mabuting katrabaho, ay inalok ko ito. At sabi ko, pwede rin naman siyang makitulog doon sa akin. Kasi malapit lang din naman ang inuupahan kong bahay sa aming pinagtatrabahuan. Pumayag po ito at nagpasalamat sa akin. At siya nga po pala, pareho po kaming taga-probinsya ni Berto. Nakipagsapalaran lamang kami sa kabisera. Maya-maya lang ay meron namang dumaang jeep at tamang-tama na walang gaanong pasahero. At makalipas sa mahigit 10 minuto, ay narating namin ang baryo na kung saan ako nangungupahan. At sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad,
ay nagtanong si Berto kung meron bang bakante doon sa bahay paupahan namin. At sabi ko naman meron at anumang oras ay pwede rin naman siyang lumipat doon. Basta magsabi lamang ito at sasabihan ko rin ang may-ari. Sa pagdating naman namin sa bahay ay agad kong inayos ang mahihigaan ni Berto at maya-maya lang ay humiga na kaming dalawa. Matapos ang mahigit kalahating oras ay dinalaw na ako ng antok at hindi nagtagal ay nakatulog din naman ako. At alam ko, ganun din si Berto. Makalipas lang isang oras ay nagising ako ng dahil sa isang kakaibang panaginip. Napanaginipan ko ang aking nanay na sa mga panahong ito ay ilang taon nang pumanaw. Meron po siyang babala. Mag-iingat daw ako at huwag na huwag magtiwala. Pero wala naman siyang sinabi kung kanino, kaya isa itong palaisipan. Sinubukan kong bumalik sa aking pagtulog pero nahirapan na ako. Kaya naisipan kong lumabas muna ng kwarto para magpahangin. Kasi maalinsangan. Lumingon pa ako kay Berto at kahit madilim ay alam kong nakatingin po ito sa akin. Sa mga sandaling ito ay parang nanlilisik ang kanyang mga mata at tila ba nag-aapoy sa galit. Berto? Tanong ko sa kanya. Pero nakita ko na biglang pinikit niya ang kanyang mga mata at hindi niya ako pinansin. At sabi ko naman, baka namamalik mata lamang ako. Nang makalabas na ako ng kwarto, ay agad akong tumungo sa likod ng bahay kasi mahangin doon. Tumambay muna ako at noong medyo lumamig na ang aking pakiramdam, ay naisipan kong bumalik sa aming kwarto. At noong malapit na ako sa pinto, ay dahan-dahan akong sumilip para tignan si Berto. Pero ganun pa rin ang kanyang posisyon. Kaya pumasok na ako at dahan-dahan naglakad papunta sa aking kama. Maya-maya lang ay dinalaw ulit ako ng antok at nakatulog din naman. Subalit makalipas na sigurong mahigit kalahating oras ay meron akong nararamdaman sa aking tenga. Pasintabi na lang po sa mga kumakain. Tila ba merong dumadaloy na malagkit kaya agad akong bumangon. Nang sa ganun ay hindi ito tuluyang pumasok sa loob ng aking tenga. Agad ko itong pinahiran at inamoy ang aking mga kamay. Dito na ako napailing sapagkat napakalansa iyon at parang laway ng isang tao. Talagang nagimbal ako sa mga sandaling ito. Wala naman akong ibang kasama doon bukod kay Berto. Alangan namang ako ang gagawa nun sa aking sarili. Lumingon pa ako sa paligid at wala naman akong nakitang ibang tao. Tumingin din ako sa bubungan pero wala namang butas na maaaring pasukan ng laway na ito. Tumingin ako kay Berto na sa mga sandaling ito ay nakatalikod na sa akin. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Parang gusto kong magalit. Subalit ipinagpaliban ko na lamang ito at naisipan kong manatiling gising hanggang umaga. Sa mga sandali kasi na ito ay madaling araw na rin. Binantayan ko ang kilos ni Berto pero ni isang beses ay hindi man lang ito gumalaw. At sa pagsikat naman ng araw ay agad akong lumabas at nagtimpla ako ng kape. Hindi naman nagtagal ay lumabas si Berto at bumati sa akin ng magandang umaga. Tumugon naman ako na tila ba walang nangyari. Pero sa kaloob-looban ko ay wala akong tiwala sa kanya. Nararamdaman ko at malakas ang kutob ko na meron siyang masamang balak sa akin. Nagtataka naman ako kung bakit niya ito gagawin sa akin. Wala akong kasalanan sa kanya at sa katunayan, marami pa nga akong naitulong sa kanya. Pagkatapos namin magkape, ay agad ako nagluto ng almusal. Pero nagulat ako nang magsabi ito na siya daw magluluto ng sarili niyang ulam. Nang sa ganon ay hindi daw ako mahirapan. Tumanggi ako syempre, pero pumilit po ito. Kaya hinayaan ko na lamang.
Nauna naman akong kumain at pagkatapos nito, naligo na ako. At fast forward po tayo. Makalipas ang isang linggo, ay unti-unting sumama ang aking pakiramdam. Nawalan po ako ng ganang kumain at gabi-gabi ay nararamdaman ko na parang may umaaligid sa bahay. Naramdaman din po ito ng ilan sa mga nangungupahan, kaya masasabi ko na totoo nga ang aking hinala. Isang gabi bandang 9:00 ay aking hinanda ang aking mga gamit kasi kinabukasan ay uuwi ako sa aming probinsya. Sa mga sandaling ito ay nakahingi na rin ako ng pahintulot sa aming boss at pinayagan niya ako na mag-absent ng 3 araw. Gusto ko munang magpagaling nang sa ganon ay tuloy-tuloy ang trabaho. At sa kalagitnaan naman ng aking pagliligpin ay nakarinig ako ng isang pagaspas na nanggagaling sa labas ng bintana at merong dumapo sa bubunga ng aking kwarto. Parang gawa ito ng pangkaraniwang ibon. Hanggang sa naisipan kong puntahan para tignan, pero wala po akong nakita. Sabi ko naman baka normal na ibon lamang ito, kaya hindi ko na lamang pinansin. Bandang 10:00 ay humiga na ako sa kama at habang ako ay nagpapaantok ay nakatingin po ako sa bubungan. At walang ano-ano ay nakarinig ako ng mga yabak na parang gawa ng isang ibon kasi lumalagatik ang yero. Hanggang sa naisipan kong batuhin ito ng isang bagay. At dito na ako nakarinig ng pagaspas na lumipad papalayo. At sabi, ibon nga. Bandang 5:00 ng madaling araw ay gumising na ako at agad na hinanda ang aking mga gamit. At bago pa man sumikat ang araw ay umalis na ako at tumungo sa sakayan. Matapos naman ng ilang oras na biyahe ay narating ko na ang aming probinsya. At sa aking pagbaba sa terminal ay agad kong nakita itong isang matanda na nakaupo sa isang upuan. Siya talagang unang umagaw ng aking pansin. At nararamdaman ko, parang meron siyang gustong sabihin sa akin. Noong malayo na ako sa kanya ay lumingon pa ako at nakita kong nakatingin pa rin siya. Labis naman ang aking pagtataka kung ano ang kanyang kailangan. Sa pagdating ko naman sa bahay ay nagulat naman ang aking tatay kasi napaaga ako ng uwi doon. Usually, tuwing katapusan ng buwan akong umuwi doon. "O anak, napaaga yatang uwi mo ah," sabi niya. "Ayoko tay, masama kasing pakiramdam ko. At dapat, sa 3 araw kong pananatili dito, magaling na ako." "Bakit? Anong nangyari? Meron ka bang sakit?" tanong pa niya. At agad ko namang kinuwento sa kanyang lahat-lahat. Hanggang sa nagsabi ito na malaki daw ang pinayat ko at subukan daw namin na magpatingin sa albularyo. Wala namang mawawala kung susubukan namin. Pumayag naman ako at naikwento ko din sa kanyang tungkol sa isang gabi na kasama ko si Berto. At agad namang nanlaki ang kanyang mga mata. "Nak, baka meron siyang masamang intensyon. Naku, baka aswang yun ah. At gusto kanyang hawaan." Bulalas ng aking tatay. At makikita naman sa kanya mukhang pag-aalala. "Yan din ang iniisip ko tay." Sagot ko naman. Sapagkat ni isang beses ay hindi ako naghinala na masama kay Berto. Pero sa mga sandaling ito, talagang nagdududa na ako sa kanya. Nagtanong naman ako kay tatay kung meron bang albularyo sa aming bayan. At sabi niya meron. Magaling daw. Na sa isang tingin lang ay malalaman daw niya kung merong kaugnayan sa kababalagan ang nangyayari sa iyo. At sabi ko, wala nga masama kung susubukan. Kaya pagpatak ng hapon, ay pumunta kami sa kanyang bahay. Sa pagdating namin doon, ay sinalubong kami ng anak ng albularyo at nagtanong kami kung nasaan na ang kanyang tatay.
Tamang-tama naman nakakarating lang daw niya galing sa bayan. Agad niya kaming pinapasok at nung nakita ko ng albularyo ay nagulat po ako. Kasi siya yung matandang umagaw ng atensyon ko noong bumaba ako sa terminal. Siya talaga iyon. Sinasabi ko na nga ba, nung nakita kita kanina ay alam ko nang lalapit ka sa akin. Iyo, kinukulam ka at malalaman rin natin mamaya kung sino may gawa nito. Sabi agad ng albularyo at agad naman akong tumango. Maya-maya lang ay meron siyang ginawang mga orasyon. Hinawakan niya ang aking mga kamay at parang nawala ako sa aking sarili. Hindi ko alam ang sumunod na nangyari. At makalipas sigurong mahigit kalahating oras, ay nahimasmasan po ako at bumalik ang aking ulirat. Kaya tinanong ko sila kung anong mga nangyari. Pawis na rin po ako. Kwento naman ng aking tatay, parang sinasaniban daw ako at yung sumasanib sa akin ay ang may gawa ng kulam. Nagpakilala daw ito sa albularyo bilang Berto. Sa mga sandaling ito ay parang binagsakan ako ng langit at lupa at sigurado ako na nawalan ako ng malay magmula nung hinawakan ako ng albularyo. Hindi ko alam kung ano ang aking mga sinasabi at kung ano yung mga nangyari. At ayon pa sa albularyo, si Berto ay hindi pangkaraniwan. At ang dahilan kung bakit niya ako kinulam, walang iba kundi inggit. Naiinggit daw ito sa akin kasi halos lahat ng katrabaho namin na kaibigan ko at mas pinapaboran daw ako ng lahat. Lalong-lalo na ng boss namin. Dagdag pa ng albularyo, may lahi ding aswang si Berto. Kaya dito ko na kinuwento ang mga nararamdaman ko tuwing gabi doon sa bahay paupahan. At sabi niya, pwedeng alaga lamang niyang nagpaparamdam. Pwede ring siya talaga. Kaya agad akong kinilabutan sa mga sandaling ito. Sabi naman ni tatay, kung magkita man daw kami ni Berto, magkibit balikat lang daw ako. At tumango naman ako sa kanya. Binigyan pa ako ng albularyo ng isang pangontra. Ito ay isang pulseras na gawa sa kahoy. Mabisang pangontra daw ito sa mga inggit, kulam, aswang at iba pa. Tinuruan niya rin ako kung ano mga dapat kong gawin. Kaya sinunod ko naman ang mga ito. At fast forward po tayo. Makalipas naman ng isang araw, ay tila ba bumalik ang dati kong sigla. Bumalik din ang gana ko sa pagkain. At masasabi ko na magaling na ako sa mga sandaling ito. At makalipas pang 3 araw, ay bumalik na ako sa kabisera para magtrabaho. At sa pagdating ko sa aking pinagtatrabahuan, ay hindi ko makita si Berto. At nang tanungin ko naman si Lando, sabi niya, 3 araw na ring hindi nakakapasok si Berto. Wala rin silang alam kung ano ang nangyari doon. Sa maniwala kayo o hindi na muling nagpakita si Berto. Talagang hindi na ito bumalik sa trabaho. At sabi ko naman sa isip ko, isa lang ang ibig sabihin nito. At hindi ako makapaniwala na magagawa niya iyon sa akin. Kahit na wala naman akong ginawang masama sa kanya. Masasabi ko talaga na masama ang epekto ng inggit sa tao. At kung magpapalamon ka dito, galit lang ang mararamdaman mo. Mas mabuti pa rin na marunong tayong tumanggap ng mga bagay na hindi mapapa sa atin o hindi natin kayang gawin. Ito yung susi para hindi tayo mainggit sa kapwa. Mas mabuti pa rin na makontento na lang tayo sa mga bagay na meron tayo. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat sa inyo.